Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanungan mula sa mga followers natin, no, na nagpadala sa ating DMs, direct message sa ating Facebook page. March 31 pa itong tanong na ito. So, hindi natin ihahayag ang kaniyang ang nagtanong dahil ito ay personal. Subalit kailangan nating sagutin at i-share ito sa public para mapagkukunan ng kaalaman, insyaAllah. So ang kanyang tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, may katanungan po sana ako. Maaari po bang ma-invalid na ang kasal kung 5 years na walang pag-uusap? Okay. Sagutin natin. So, bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, sister, no? At na may pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagnanais na malaman ang tamang hatol ng Sharia bago humatol sa isang napakasilang usapin tulad ng kasal. Kaya naman, nagiging invalid ba ang kasal kapag 5 taon nang walang komunikasyon ang mag-asawa? Ang kasagutan, sister, no? Hindi. Ang kawalan ng komunikasyon, kahit umabot pa ito ng maraming taon, ay hindi otomatikong nagpapawalang bisa or invalidate sa kasal sa Islam. Hanggat walang naganap na wastong talak, yung diborsyo, o kaya naman khulu' o pagpapawalang bisa ng kasal o fasakh sa pamamagitan ng isang sharia, ibig sabihin sa hukom ng sharia, na hukom or qadi, kung kinakailangan natiling mag-asawa ang dalawa sa paningin ng sharia. Ang kasal ay hindi nawawala dahil lamang sa pagkakahiwalay. Tandaan natin yan, mga kapatid, no? Ang nikah, ang kasal, ay isang matibay na kasunduan. Tinawag ito, mga kapatid, sa Quranic term na mithaqan ghalidha, no? Kumbaga ay matinding kasunduan. At hindi ito napapawalang bisa dahil lamang sa matagal na hindi nag-uusap, hindi pagkikita, magkahiwalay ng tirahan o kawalan ng komunikasyon. Sinabi ng Allah, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, Suratul Nisa. At sila, yung mag-asawa, ay tumanggap mula sa inyo ng isang matibay na kasunduan. Kailan lamang natapos ang kasal, mga kapatid? Sa pangkalahatan, ang kasal ay natatapos lamang sa isa sa mga sumusunod. Una, yung talak, yung diborsyo. Kapag ang asawa ay nagbigay ng wastong talak ayon sa Sharia. Pangalawa, ang khulu'. Kapag ang babae ay humiling ng paghihiwalay kapalit ng kabayaran at tinanggap ito ng asawa o ipinasya ng hukom. Pangatlo, yung faskhun nikah. Pagpapawalang bisa ng kasal, annulment of marriage, kumbaga sa pamamagitan ng isang syara na hukom dahil sa kinikilalang dahilan, gaya ng pagkawala ng asawa na mahabang panahon, hindi pagbibigay ng sustento, matinding pananakit, pandaraya, o iba pang legal na dahilan ayon sa Sharia. So ang magdesisyon po niyan ay walang iba kundi ang hukuman, ang batas, ang syara na hukom. Yung gaya ng qadi, gaya ng hakim, no? Yun ang pwedeng magdesisyon sa bagay na yan. Ninaw, qadi, ibig sabihin sa court. Pang-apat, yung kamatayan ng isa sa mag-asawa. Tandaan na walang teksto na nagsasabing nawawala ang kasal dahil sa ilang taong walang usapan. Walang anumang talata sa Quran o Sahih na hadith na nagsasabing kapag 5 taon nang walang komunikasyon, more or less, otomatikong hiwalay na sila. Ito ay walang batayan sa Sharia. Ngunit kung iniwan ng asawa ang babae ng matagal, kung ang lalaki ay iniwan ng asawa, hindi nagbibigay ng nafaka, yung sustento, hindi alam ang kinaroroonan, o tumangging gampanan ang kanyang tungkulin, maaaring magkaroon ng karapatan ng babae na humiling ng fasakh o khulu'. Depende sa sitwasyon at sa pasya ng hukom. At sinabi ng Allah, فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ sa Suratul Baqarah.
panatilihin sila sa kabutihan o hiwalayan sila sa mabuting paraan. So, si Imam Ibn Qudamah rahimahullah ay nagsabi sa Al-Mughni, ang matagal na pagkawala ng asawa ay hindi mismo nagpapawalang bisa ng kasal. Subalit maaari itong maging dahilan upang humiling ang babae ng pagpapawalang bisa sa hukom kung siya ay napapahamak. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, ang kasal ay natiling umiiral hanggang magkaroon ng talak o legal na fasakh. Ang simpleng paghihiwalay o kawalan ng komunikasyon na hindi sapat upang mawalan ng bisa ang nikah. Ito yung sinabi niya sa Majmu' Fatawa. Malinaw? So bilang buod sa mga nabanggit natin, nagiging invalid ba ang kasal dahil 5 taon nang walang usapan? Ang sagot ay hindi. Nawawala ba ang nikah dahil lamang sa matagal na paghihiwalay? Hindi. Kailan lamang matatapos ang kasal? Sa talak, sa khulu', sa fasakh o kamatayan. Mahalagang maunawaan na ang bawat kaso ay may sariling detalye. Kung ang tanong ay may kinalaman sa isang actual na situation, halimbawa iniwan ng asawa ang pamilya sa loob ng 5 taon, walang sustento, walang komunikasyon at hindi alam kung nasaan siya, hindi sapat ang pangkalahatang fatwa. Okay? Kailangang alamin ang lahat ng detalye at kung kinakailangan dalhin ang usapin sa isang syar'i na hukom o kinikilalang mufti upang mapagpasyahan ang nararapat na hatol sa bagay yaon. Linaw? So hopefully meron tayong natutunan mga kapatid. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share, to like, to follow, and to subscribe.